Ito yung isang bagay na nakikinita-kinita natin na magiging problema ng Pilipinas kung sakasakaling sa atin o sa ating bansa mangyari yung mga ganitong kaguluhan. Kasi kung pag-uusapan natin to mga tol, ito yung mga bagay na wala pa tayo eh. Kulang tayo sa mga ganito mga tol eh. So samahan ninyo ako mga kapatid pag-usapan natin to. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so underground subway station sa Ukraine na puno ng evacuees dahil sa airstrike. No, binabakbakan kasi sila mga tol tapos syempre may banta pa ngayon ng Iran, baka punteriyahin din sila, no. Sabi rito dahil sa sunod-sunod na mga airstrikes ng Russia, pansamantalang ginawang evacuation center ng mga residente ang mga underground subway station sa Ukraine. Ang tanong mga kapatid, kaya nga sinabi ko kanina, ito yung mga bagay na yari tayo pag nagkataon eh. Wala kasi tayong mga ganyan dito, mga underground subway. Yung mga trend natin, alam na mga LRT, MRT natin, 'di ba? Hindi naman underground 'yun, sa overpass 'yun mga tol eh. 'Di ba? San tayo magtatago? Wala rin naman tayo mga basement. Kadalasan ang ilalim ng bahay natin kanal na, 'di ba? Poso Negro na. 'Di ba? Kulang na kulang tayo sa mga ganito. Kaya wag nyo naman sana kasi may mga nagko-comment, gera na para magkaalaman na. Anong gusto nyong malaman? Tignan nyo na lang yung nangyayari sa ibang bansa para malaman nyo, hindi nyo na kailangan pang maranasan mismo. Kasi may mga Pilipinong matatapang masyado eh. Gera na, ipag-gera na tayo sa China para magkaalaman na. Ano magkaalaman? Anong gusto nyong malaman? Diba? Anong gusto nyong malaman? Nalalaman nyo naman kung anong kalagayan ng bansa natin, diba? So tuloy natin to mga tol. Halos mapuno na ang istasyon ng tren na ito sa Ukraine matapos ang paglunsad ng Russia ng Iskander missile sa nakalipas na magdamag. Yung mga evacuation center natin dito mga tol, kadalasan nagagamit 'di ba pag may mga baha, may mga lindol o kaya sunog, 'di ba? Pag isang nasunog ang isang malawak na lugar, yung mga nasunugan doon, mga residente doon mapupunta sa evacuation center. Kadalasan mga gym, covered court, eskwelahan, yun yung mga evacuation center natin, which is alam naman nating hindi talaga ligtas yun pag ang problema natin is mga ganitong klaseng problema, di ba? Yan oh. Ng Russia ng Iskander missile sa nakalipas na magdamag. Ang mga manggagawa naman sa Wildberries warehouse na ito sa Ryazan, Russia, wala nang magawa kundi panoorin na lang ang kanilang hanap buhay na tuluyan ng nasunog matapos ang pag-atake ng Ukraine. Ang 180,000 square meters na pasilidad Ito sa Russia to, Ukraine ang umatake sa kanila, okay. matapos ang pag-atake ng Ukraine. Ang 180,000 square meters na pasilidad ay isa sa pangunahing logistics center sa Russia. Ayon sa ulat, tinamaan rin ang Ryazan Oil Refinery na mahalagang imbakan ng langis sa lugar. Hindi rin ang Ukraine no? Sa laki ng pinsala, sinabi ni Russian Central Bank Governor Elvira Nabiullina na malaki na ang hinaharap na problema sa ekonomiya ngayon ng Russia. Nahaharap na rin ang bansa sa kakulangan ng mga manggagawa. Grabe no, kahit napakalaking bansa ng Russia. Kung tutusin sila nagsimula niyan eh, 'di ba? Sila yung nagsimulang umatake sa Ukraine noong 2022 eh. Pero since na napakarami nga ng backup ng Ukraine, napakarami nang tumutulong din sa kanila. Nahirapan din talaga yung Russia mga tol. At eto nga yung kanila mismong ilang mga otoridad na nagsasabi kung ano yung hinaharap nilang problema ngayon dito sa Russia. Впервые в современной истории For the first time in modern history, our economy is faced with a shortage and restrictions on labor. This is a new reality for the authorities, a new reality for our business. Yan ay sabi mismo ni Elvira Nabiullina, Russian Central Bank Governor. наша экономика столкнулась с нехваткой, с ограничениями по рабочей силе.
И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. Sa kabila nito, patuloy sa pagtanggol si Russian President Vladimir Putin sa ekonomiya ng Russia. Siyempre, siya yung presidente dyan di ba? Kahit na anong hinaharap na problema ng bansa, kailangan nananatili pa rin matikas dapat. Hindi sila magpapakita ng kahinaan kasi pwedeng magamit yun sa kanya ng mga kalaban niya. Hindi lang sa Ukraine may mga kalaban din yan diyan mismo sa loob ng bansa. Yung mga gustong pumalit sa kanya. Tagal ng presidente ni Putin dyan. 3-4 года Unlike other developed economies around the world, sabing ganon, мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия Russia continues to rank fourth globally in terms of purchasing power. продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире. Dalawang kontinente nga yung nasasakupan nitong Russia Sobrang laki niyan Sa katatapos na pakikipagpulong ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, sinabihan siya ni Trump na itigil na ang giyera sa Russia. Nako. Si Trump nagsasabing tigilan na ang gera samantalang siya naikipaggera pa rin. My goodness, pwede ka bang magpayo na tigilan mo na yan? Pero ikaw mismo gumagawa no? Kumbaga parang sinasabi mo, huwag ka na mag-yosi, masama yan. Huwag ka na mag-inom, masama yan. Pero siya yung nag-iinom at siya yung nag-yosi, di ba? President Volodymyr Zelensky, sinabihan siya ni Trump na itigil na ang giyera sa Russia. Bagaman walang malinaw na pahayag ang US President kung may pinag-usapan ba silang plano ni Zelensky kaugnay nito. I'd like him to end the war. So it's very simple. Get along with both. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. And like I told him, I want to end the war. Get the war ended. Kumbaga parang siguro dahil kasi 'di ba sinisisi nga ni Trump si Biden. Ang dami daw pinadalang armas dito sa Ukraine nung panahon ni Biden. Ngayon kasi naikipaggera din si Trump So kakailanganin niya ng armas, 'di ba? Kakailanganin niya ng salapi. So ayaw niya siguro ng hatian pa itong Ukraine kasi nga syempre medyo mabigat din yung laban ng Amerika sa Iran. Ito ay lang ko lang naman opinion at reaction kasi yun naman yung trabahong ginagawa natin ngayon 'di ba? Nagbi-video tayo para gumawa ng opinion, reaction, pag-aanalisa, haka-haka, 'di ba? Opinion, reaction lang, hindi ito balita, mga tol. Naiisip ko lang siguro kaya pinapatigil ni Trump si Ukraine President Vladimir Zelensky sa pakikipaggera dito sa Russia para hindi na siya magpadala pa ng armas doon, 'di ba? Kumbaga maitigil na kasi malamang may kasunduan 'yan kay Biden kasi kung wala, di dapat inihinto niya na noon pa. Kaso ngayon nakikipagpulong pa siya kay Zelensky. Baka merong baka merong agreement na hindi niya basta-basta kayang talikuran. So ang ginagawa niya, nagpapayo na lang, huwag ka na makipaggera. No? Kumbaga, hindi niya pa masabi na kailangan din namin ng armas Gagamitin din namin sa Iran Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo mag-comment sa ibaba. Pero ayon kay Zelensky, nais naman niya talagang matigil na ang laban nila ng Russia at makailang ulit na siyang nanawagan kay Putin, subalit ayaw ng Russian leader. Sa bagay, totoo rin naman yung sinasabi ni Zelensky. Wala namang leader ng isang bansa na gustong ang kanyang mamamayan nahaharap sa ganitong klaseng problema, di ba? Gusto na rin yan tumigil. Matagal na panahon na rin mga tol. 4 na taon na rin silang nagbabakbakan Nakakapagod din yan at wala kang peace of mind. Biro mo 4 na taon ka nang walang peace of mind. Kaya walaan niya silang magagawa kundi ang sumagot sa mga pambobomba ng Russia. We want to stop this war. We're asking, President Trump wants and the Europeans want, Putin doesn't want. Sinisisi niya rito si Putin. Ayaw ni Putin Diba? Lumalaban lang sila, pumapalag lang. Parang ganun yung sinasabi ni Zelensky. Asking to stop this war each day, to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate. But Putin doesn't want. This is the problem. That's why we need to respond. Kasi in the first place, Russia yung nagsimula niyan di ba? Sila yung unang umatake. So kung papayag si Putin na ganun, parang alam mo yun, mababawasan siguro yung pagkatikas niya. Ewan ko kung ganun ba iniisip niya, di ba? O kaya maraming magsasabi, sinimulan mo yan, tapos ngayon, hindi mo tatapusin, wala ka pala Parang ganun mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? Comment kayo sa ibaba. Sa pinakahuling ulat, napasok umano ng Russian missile ang airspace ng Poland, dahilan upang magtaas ng alerto ang bansa. Mga ganyan tunog
Ang missile ay nagmula sa Russia, indikasyon na posibleng ibaling nito ang pag-atake sa mga kaalyado ng Ukraine upang mapuwersa itong sumuko. Oo. Bradley Rob. Ano ang masasabi ninyo mga tol tungkol sa mga balitang ito na ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo sa ibaba. Basta sinasabi ko lang mga tol, sana sa mga nangyayaring ganito sa ibang bansa is matuto na tayo. Hindi natin kailangan maranasan yan para malaman natin na hindi pala maganda yung ganito. Kaya sa mga Pilipino o kaya dun sa mga nagko-comment lang, wag naman ninyong i-wish yung iba kasi talagang pinanganak ng matatapang, no? Napakatatapang dito sa social media mga tol. Ko-comment sila, gera na para magkaalaman. Ayan, nanonood kayo ng balita para malaman ninyo kung ano yung buhay niya ang buhay sa ganyang klaseng panahon. Hanggang sa muli. Peace out.